So ngayon po ang tatalakayin natin sa Article 24 is yung sanctification of a believer. No? Ang sanctification, kung tatagalogin natin siya, is yung pagpapabanal ng isang mananampalataya. So ano nga ba talaga yung kahulugan nitong pagpapabanal at paano ito nangyayari sa buhay nating mga mananampalataya? Sa Ephesians chapter 2, nung nakaraang 2 Sundays ago, no, nung tinalakay natin yung faith o yung pananampalataya. Kasi itong 21, 22, 23 at saka 24 articles ng Belgic Confession, magkakarugtong siya na patungkol sa kaganapan sa buhay ng isang mananampalataya. Yung 22 is pertaining to faith, 23 is pertaining to justification, and then itong 24 is sanctification. No? So, nung nakaraang 2 Sundays ago, ang passage na ginamit natin ay yung Ephesians chapter 2, 1 hanggang 10. Ngayon, putulin natin. Sa 8 tayo magsimula. No? Sabi po ng talata, Ephesians chapter 2, verse 8, "For by grace you have been saved through faith. No? And this is not of yourselves. It is a gift of God, not a result of the works, that no one may boast. For," ang sabi ng verse 10, so yung 10, yung conclusion, "For we are His workmanship," God's workmanship, "created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them." So sa passage po na ito, ang makikita natin na ang good works ay bunga. No? Kasi yung conclusion nga siya, no? Bunga ng ating pagkakaligtas. So, ang ating pong title is Good Works as the Necessary Consequence of Having Saved by Grace Through Faith. Sige nga, Ate Gabi, paki-flash yung ating Good Works as the Necessary Consequence of Having Saved by Grace Through Faith. So, ito rin po yung sinasabi ng ating pong pag-aaralang confession sa article sa araw na ito. So bago po tayo magpatuloy, let us bow our heads in the presence of our God and let us pray and ask for wisdom. Panginoon, tunay nga na Ikaw ang Diyos na siyang dakila, mapagmahal, at lubos-lubos ang biyaya. Sa araw na ito, Panginoon, patuloy po kaming yumuyuko sa inyong banal na presensya at inihingi ang pangunguna ng inyong banal na Espiritu. Ihayag po ninyo ang inyong sarili sa aming pag-aaral ng inyong mabuting balita. Gamit din po yung mga katuruan ng mga nauna sa amin sa pananampalataya na naka-angkla sa inyong mabuting balita o salita. Lord, buksan po ninyo ang aming mga puso at kaisipan at hayaan ninyo na patuloy at lubusan namin makilala ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo, ang gawa ng banal na Espiritu, at kung papaano namin dapat tanggapin ang inyo pong mabuting balita na iniregalo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So patuloy tayo, Article 24. Basahin muna natin yung Article 24. Sabi ng Article 24, "The Sanctification of Sinners." Yun yung title ng Article 24. So sabi ng confession ng Article 24, "We believe that this true faith produced in man by the hearing of God's word and by the work of the Holy Spirit regenerates him and makes him a new man, causing him to live the new life and freeing him from the slavery of sin. Therefore, far from making people called toward living in a pious and holy way, this justifying faith, quite to the contrary, so works within them that apart from it, they will never do a thing out of love for God, but only out of love for themselves and fear of being condemned. So then, it is impossible for this holy faith to be unfruitful in a human being, seeing that we do not speak of an empty faith, but of what Scripture calls faith working through love, which leads a man to do of himself. He works
that God has commanded in His Word. These works proceeding from the good root of faith are good and acceptable to God, since they are all sanctified by His grace, yet they do not count toward our justification, for by faith in Christ we are justified, even before we do good works. Otherwise, they could not be good any more than the fruit of a tree could be good if the tree is not good in the first place. So then, we do good works, but not for merit, for what would we merit? Rather, we are indebted to God for the good works we do, and not He to us, since it is He who works in us both to will and to do according to His good pleasure. Thus, keeping in mind what is written, when you have done all that is commanded you, then you shall say, we are unworthy servants. We have done what it was our duty to do. Yet, we do not wish to deny that God rewards good works, but it is by grace that He crowns His gifts. Moreover, although we do good works, we do not base our salvation on them. For we cannot do any work that is not defiled by our flesh, and also worthy of punishment. And even if we could point to one memory of a single sin is enough for God to reject that work. So we would always be in doubt, tossed back and forth without any certainty, and our poor consciences would be tormented constantly if they did not rest on the merit of the suffering and death of our Savior. No? So yan po yung malinaw, no? Kung mapapansin po natin yung connection ng faith, justification, and sanctification, which pertains to good works. No, yung sanctification produces good works sa atin. Habang sinasanctify tayo, pinababanal tayo, it produces good works. So, interconnected siya, intertwined. Yung hindi siya mahihiwalay. Yung pananampalataya, justification, and yung sanctification. One cannot do good works kung hindi siya justified at wala siyang pananampalataya sa ating Panginoon. Maaring maganda yung kanyang ginagawa sa kanyang pansariling standard, pero yung good works na tinutukoy ng confession at ng Bible, yung confession na nakaangkla sa Bible, is not yung good works na ginagawa ng isang individual without true faith. No, nang walang sariling walang tunay na pananampalataya, kasi hindi siya directed towards pleasing God or honoring God. But instead, yung good works na gagawin ng isang taong walang tunay na pananampalataya ay directed towards himself at saka yung fear niya for punishment. Kaya siya gagawa ng mabuti para hindi siya maparusahan. No? Para hindi siya maparusahan. So mga kapatid, ito pong Article 24 na ito, medyo may kahabaan yung explanation. Pero try natin, try nyo lang na pakinggan at subukin kong i-explain ng simple sa tulong ng Banal na Espiritu gamit ang katuruan ng Bible na ipinadaan sa mga nauna sa atin sa pananampalataya. So sa theology po, when we talk about theology, ayan na naman, Pastor, may theology na naman ang pag-aaralan natin. Again, no, bibigyan natin ng diin, hindi po masama ang pag-aaral ng theology kasi lahat tayo, we theologize. No? Meron tayong sarili nating mga theology. Ano yung pinaniniwalaan natin? Yun yung theology natin. No? Paano natin ina-apply sa pamumuhay natin? Yun yung theology natin, yung paniniwala natin. No? So, sa theology, yung meron pong tinatawag na Ordo Salutis. Si Pastor, palatin-latin pa. Or yung Order of Salvation. Ordo Salutis or Order of Salvation. So meron daw po yung order, yung ating kaligtasan.
Anong order, Pastor? Ang linaw nung sinabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, for it is by grace that you have been saved through faith. No? Not of your own good works, para hindi ka makapagyabang. Ngayon, palatin-latin ka pa. No? Nagyayabang ka pa sa harapan ng mga hindi naman nagsasalita ng Latin. No? So ito yung ordo salutis or yung order of salvation, ito yung tumutukoy sa kung paano ang sequence ng pagliligtas ng Diyos sa isang individual. Paano nga ba yung sequence o yung pagkakasunod-sunod? No? Sa classic Reformed sequence, ang emphasis ay God's sovereign grace. So yun yung binibigyan din. God's sovereign grace, siya yung nag-initiate ng proseso preceding human action. Anong ibig sabihin ng preceding human action? Kasunod yung human action. Initiation ng Diyos ang salvation, pero merong human action na kasunod. Pastor, di tama pala yung dating paniniwala natin, na kailangan talagang kumilos. Hindi pwedeng, Diyos lang ang bahala. Dapat tama pala yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mali po yun. So bakit po yun yung claim ng Reformed belief, no? That there is somehow, meron tayong synergy, una monergism, when it comes to salvation, tapos merong synergy or yung paghahalo, no, pagsasama ng effort ng Diyos at saka yung gawa ng tao, no? I-explain natin, medyo mahirap siyang intindihin, pero try natin na i-explain ng maayos-ayos, no? Meron po talagang human action, pero hindi po yan independent sa pagkilos ng Diyos para sa kaligtasan ng isang tao. So again, yung movement or yung action ng isang individual na inililigtas ng Diyos ay hindi dependent o hindi independent, no, sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng taong iniligtas. Kaya nga, binigyan din na yung sequence ng emphasis, yung sovereign grace ng Diyos ang siyang nag-initiate, nagpasimula ng iyong kaligtasan. At ang katotohanan po nito, sinasabi ng banal na kasulatan, hindi lamang siya basta pasimula, kung hindi siya rin yung nagsusustain ng kaligtasan ng bawat isa sa kanyang mga hinirang. So itong human action na ito, ay kabahagi ng sanctification na tatalakayin natin ngayon. Naalala po ba ninyo yung sermon nung mga ilang linggo na rin ang nakakaraan, yung 3 uri or 3 types of covenant? Alala ninyo yun? Hindi nyo na maalala? O, sige, anin natin. So, ang alam natin palagi, yung covenant meaning to say kasunduan. No? Ang Diyos ay nakipagkasundo sa mga tao. So, meron pong tinatawag na covenant of works na hanggang sa kasalukuyan ay kailangang magawa ito and ang mabuting balita, ginawa na ito. No? Covenant of works. So, sino yung gumawa ng covenant of works? Sa bawat individual, sa bawat nilikha ng Diyos na tao, ito yung demand ng Diyos. No, sundin natin yung kanyang kautusan. Yun yung covenant of works. Trabahuhin natin yung kanyang kautusan. Pero merong sumablay. Sino yun? Si Adan, yung ating ninuno na tao. At dahil sa kanyang pagkakasablay, lahat tayo ngayon damay. So lahat ng actions natin sablay. No? Hindi na tayo makakakilos ng tama. Lahat na lang, lagi na lang mali yung ating aksyon sa standard ng Diyos sa pagsunod ng kanyang kautusan. So sa covenant of works, walang tao, no, na nilikha ng Diyos ang nakasunod sa covenant of works. So bakit ko sinabi na merong nakasunod na nito? Kasi yun yung katotohanan na inihayag ng banal na kasulatan. Yung covenant of grace, kasunod ng covenant of works. Kaya naman siya tinawag na covenant of grace kasi tayong mga hindi nakasunod sa covenant of works, yung kasunduan ng Diyos
sa bawat isa sa atin na sundin lamang natin yung kanyang mga kautusan, mananatili siyang Diyos natin panghabang panahon. No? Pero dahil hindi tayo nakasunod, then tayo mga kaaway ng Diyos. So, Covenant of Grace, ang Panginoong Hesukristo lamang. Ang anak, ang Diyos anak lamang, ang siyang nakasunod sa Covenant of Works. Siya yung nag-fulfill ng demand ng Covenant of Works. Ngayon, bakit siya naging Covenant of Grace? Kasi ano nga bang meaning ng grace? Unmerited favor. So, wala tayong merit na ginawa, but we have been favored by God by imputing Christ's righteousness unto us. Anong imputing? Yung nilalagay. Idinadamit sa atin yung righteousness ng ating Panginoong Hesukristo. Inilalagay sa ating mga balikat, sa ating buong pagkatao, yung righteousness ni Christ. What happens to our sin? It is imputed naman to Christ. No? Tayo na walang kwenta, na makasalanan, yung damit na marumi natin, kinuha ng Panginoong Hesukristo, inilagay sa kanyang sarili, at ipinako sa krus ng Kalbaryo. So meron tayong merit, not on the base of our obedience to God's law, but on the basis of Christ's obedience to the demands of the law, to the demands of the covenant of works. No? So ano yung isa pang covenant? Covenant of works, covenant of grace. Ano pa yung isang covenant? Yung covenant of redemption. Yung covenant of redemption, wala na tayong kinalaman dyan. Ang covenant of redemption, from the beginning, even before the beginning of time, meron ng covenant ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu Santo, na magkakaroon sila ng sovereign choice kung sino ang ililigtas nila. So imagine ninyo, no, yung sinasabi ng banal na kasulatan, no? Those whom God foreknew, hindi ka pa pinapanganak, kilala ka na, pinedestine ka na niya, pinili ka na. He has already made His sovereign choice. No? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God the Father sends the Son met the demands of the law, and the Holy Spirit is working through yung finished work ng ating Panginoong Hesukristo para lubusan nating ma-enjoy ang salvation na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. So yun po yung covenant ng redemption. Even before the foundation of time, nagkaroon na ng sovereign choice ang Diyos para magkaroon ng kaligtasan ang bawat isa sa atin. No? Na kanyang hinirang. So again, covenant of works, bagsak ang bawat isa sa atin. No one is righteous. Everyone has fallen short of the glory of the Lord. No? Sabi ng Romans chapter 3. So mabuti na lang merong covenant of grace dahil sa ating Panginoong Hesukristo. So yung salvation po natin is all about the initiative of the triune God. No? So malinaw po ito mga kapatid. Sabi ng kasulatan, we are saved by grace through faith. Our salvation is purely by God's grace alone. So, asan dyan yung work ngayon natin? Wala. Wala pa tayong work dyan. Wala tayong work na kailangan gawin dyan. So, we are saved by grace alone. Now, balik tayo dun sa Ordo Salutis or Order of Salvation. Una sa lahat, yung Covenant of Redemption, nagkaroon ng election, predestination. Yun yung unang-una sa Ordo Salutis. Yung predestination or election. No? Inelect muna tayo ng Diyos. Again, ang isang pananaw ko sa election, parang tayo rin na namimili. Sa lahat ng politiko na corrupt, pero dahil kailangan nating mamili na mailalagay sa pwesto, pipiliin natin yung pinakamaganda, yung pinakamalapit sa katotohanan, o kaya yung iba sa atin, pipiliin nila yung makapagbibigay ng pabor sa kanila. No? Pero ang punto lang doon, mamimili sila ng ilalagay sa pwesto.
Mabuti na lang, hindi kagaya natin ng Diyos. Hindi natin kagaya ang Diyos sa pagpili. Yung standard ng pagpili ng Diyos. Ang standard ng pagpili ng Diyos, iba talaga sa standard ng pagpili natin. No? So, yun ang unang-una ng salvation natin. Hindi pa tayo pinapanganak, save na tayo. Intindi, ano? Hindi pa tayo pinapanganak, save ka na. Parang ang hirap intindihin, ano? Ang hirap unawain. Pero yun po yung katotohanan. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. No? Even before the foundation of the world. So, paano ka magkakaroon ng role kung hindi ka pa nga pinapanganak, ligtas ka na? Anong role ang meron ka? Wala. Malinaw po yan, ha? Wala kang role sa iyong salvation. Okay? So, tapos ng sovereign choice ni God, yung Holy Spirit naman will move the individual. So, kikilos ang banal na spirito para i-stir up yung individual to respond to the gospel calling ng Diyos. Ang tawag po dito sa susunod na ordo salutis o yung sumunod na sequence ng predestination, kasunod na predestination is effectual calling. Sabihin nyo nga, effectual calling. Yan. Effectual calling, yung banal na spirito ang kumikilos sa'yo para himukin ka at pilitin ka o i-explain sa'yo ng maayos. Iparinig sa'yo ang mabuting balita. Itanim sa puso mo ang seed of the gospel. Diligan sa puso mo at anihin yung tumutubong seed sa puso mo. So again, sino yung may role? Yung Holy Spirit. God, the Holy Spirit pa rin. No? Sa effectual calling. So, ang effectual calling is irresistible. Hindi mo siya matatanggihan. Kaya nga wala ka pa ring participation. No? Ang participation mo lang yata is hindi ka nakatanggi. Kung participation na matatawag yun. No? So para sa mga elect, meaning walang magagawa ang elect na individual kundi mag-respond sa gospel. Kundi mag-respond, no? Tumugon sa sinasabing o sa invitation, sa calling ng banal na spirito. So anong role natin? Tumugon sa initiative ng Diyos. Kung yun lamang, kung role yun natin matatawag yun. No? At sa pagtugon natin sa effectual calling, dito na nagaganap yung regeneration. So, ano nga yun? Predestination, effectual calling, regeneration. Ano yung regeneration? Yung regeneration is spiritual birth. So, tayo ay dead to sin because of our sin. Patay tayo spiritually, not physically, but spiritually we are dead. Kaya wala tayong nagagawang mabuti. Kasi patay nga tayo eh. No? So after po niyang effectual calling, magre-respond sa work ng Holy Spirit ang isang individual o yung kanyang spirit ng individual, magre-respond sa effectual calling, and then that will be regeneration or spiritual birth, rebirth, spiritual rebirth. So yung regeneration, ang natural effect ng response natin sa irresistible effectual calling ng Diyos. So dito, mabubuhay tayo spiritually. We are no longer dead to sin. And spontaneously, upon regeneration, kasunod na dyan, yung conversion ng ating mga puso. Nako-convert yung ating mga puso. According sa Reformed tradition. So magkakaroon ng conversion yung ating mga puso. Kasama dyan yung repentance and faith o yung pananampalataya. No? Magkakaroon na tayo ng faith at saka ng repentance. Yung repentance dito, hindi yung magsisisi ka kagad sa kasalanan mo. Kung hindi, 180 degrees turn yung repentance. Yun yung tunay na meaning ng repentance. No? You turn from ano yung kinakaharap mong kasalukuyan, and then you turn from it 180 degrees. Nagrepent ka. No? Hindi yung pagsisisi sa kasalanan. So, anong repentance ang nagaganap?
mula sa pagiging kaaway ng Diyos, patay spiritually, tungo sa pagiging kinagigiliwan ng Diyos. No? So, yun yung conversion na nangyayari. Hindi ka converted person dahil naging mabuti ka kagad. You are converted by the work of the Holy Spirit sa buhay mo. No? From kaaway to kinagigiliwan. Yun yung conversion na nangyari. Again, all work of God ang lahat ng yan. So nagawa lang natin makapag-respond dahil binuhay tayo mula sa pagiging spiritually dead. No? So after ng regeneration, conversion, after ng conversion, justification. Yun na yung justification. Ano yung justification? Pinababanal. Sorry. Pinawalang sala. Justification. Dahil kinagiliwan na tayo ng Diyos, then justified na tayo. Declared righteous based entirely on the imputed righteousness of Christ. Based entirely on the imputed righteousness of Christ. Natatandaan niyo ba? Yes. Predestination, effectual calling, regeneration, conversion, and then justification. So, 5 na. Ang haba pala ng proseso, no? Para maging maging save ka. Tapos sa haba ng prosesong 'yan, wala kang ginawa. Tinanggap mo lang, save ka na. No? So mukhang napakahabang proseso. Pero in reality, mga kapatid, yung 5 na 'yan na naunang binanggit ko, nagaganap yan sa buhay ng isang individual instantaneously. Parang ganun lang, parang gumanon lang ang Diyos. Tapos ikaw ay, Hindi. Tapos ikaw ay biglang namulat sa katotohanan. Na nag-flash sa kaisipan mo yung kondisyon mo na makasalanan at kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Ganon kasimple yun, no? Ang haba ng proseso nang wala tayong ginagawa. Pero ganun ang nangyayari. Instantaneously, lahat ng ito, lalong-lalo na yung regeneration, conversion, from kaaway to kinagigiliwan, to justification, declared righteous, lahat ng yan ay instantaneous na nangyayari sa buhay ng tao. No? Agaran yan, agad-agad. Ikaw ay saved permanently. Hindi siya temporarily. Permanently, eternally. Dahil ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. So yun po malinaw yun Doon tayo sa justification. So merong faith. Saan? Sa conversion. So upon conversion, from kaaway to kinagigiliwan, naririnig mo na, kumikilos ang banal na spirito sa'yo, naririnig mo yung salita ng Diyos, and then faith is being developed. Faith comes from hearing, and hearing the Word of God. So your faith is the one, God, through your faith, justified you. Kasi ano nga yung sabi natin sa faith? Faith is an outstretched hand that receives all the blessings of God in Christ. No? So wala kang nagagawa kundi tatanggap lang dahil may kamay ka ng pananampalataya at binibigay sa iyo ng Diyos ang kaligtasan mo. No? All you have to do, wala na nga halos dahil isinusubo na sa iyo, binibigay na sa iyo yung kaligtasan. And then tatanggapin lang ng iyong faith, ng iyong kamay ng pananampalataya. So kaya ito po yung sinasabi ng unang bahagi ng ating confession. Ano yung sinasabi ng unang bahagi? We believe that this true faith produced in man by the hearing of God's Word, kasi meron ng effectual calling, meron ng conversion, no? God's Word, and by the work of the Holy Spirit, anong ginagawa? Regenerates him and makes him a new man and woman, no? Causing him to live the new life and freeing him from the slavery
of sin. No? Effectual calling, yung dito sa by the work of the Holy Spirit, yung marireceive mo na, maririnig mo na yung God's Word. And by the work of the Holy Spirit, effectual calling. So at dahil nga justified na tayo on the basis of the imputed righteousness of Jesus Christ alone. No? Kaya tayo justified dahil kay Kristo. Hindi dahil sa ginawa natin. Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kaya yung John 3:16, di ba? Napakagandang summary ng kaligtasan ng elect. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes or have faith or trust in His Son will have eternal life. So yan po yan, ano? So then, we are also adopted. So ito na yung kasunod ng, ano nga yung huli? Regeneration, no? Justification. Ano yung kasunod ng justification? Adoption in the family of God. Instantaneous din yan. Once you are righteous in the sight of God because of the works of Christ, then you are also adopted in the presence or in the family of God. No, you are grafted in His family by adoption. At wala nang makakapag-tanggal ng karapatan na yan bilang mananampalataya. So alam niyo po ba yung literal na translation ng Tagalog ng justification or ng justified? Yung literal na translation niya. Ang literal na translation ng justified is inaring ganap. So hindi siya pinawalang sala. Yung literal translation niya, inari na ganap. So inangkin kang ganap ng Diyos. You are justified dahil inangkin kang ganap ng Diyos. Kaya you are adopted as sons and daughters of God. So kaya having been justified, tayo ay inaring ganap ng Diyos at isinama tayo permanently bilang miyembro ng kanyang pamilya. So gaya nga ng nabanggit natin, lahat ng ito ay gawa ng Diyos at instantaneous ito na halos hindi natin namamalayan ang proseso. Pero matapos ang mga ito, no, kabahagi din ng ating salvation ang sanctification. Pakiano nga po. Kasunod, no? Yung sanctification na. So ito na yung tinatalakay natin ngayon, sanctification. At sa bahaging ito, mararamdaman na natin. Kasi yung from predestination up to adoption, halos wala tayong naramdaman na kumilos ang Diyos sa buhay natin. Ang pinaka-naramdaman lang natin, nagkaroon tayo ng realization na kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Kasi lubos tayong makasalanan at hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. No? Yun na yun. No? So, dito sa sanctification, ito na yung mararamdaman na natin. No? Kasi itong prosesong ito ay lifelong process. Lifelong process. Proseso po ito. So, this time, malinaw na mararanasan natin yung proseso. Unlike yung unang binanggit natin from predestination to adoption, instantaneous yan na parang snap of a finger lang, tayo ay adopted na, member na ng family of God. No? So, hindi po ito kagaya ng justification na isahang beses lang. Ito pong sanctification ay panghabang buhay na proseso. So, dito sa sanctification, magkakaroon din tayo ng bahagi. Pero again, kagaya ng effectual calling, ang parte natin ay ang pag-respond sa pagkilos ng banal na spirito. No? Pwedeng active yung ating participation at pwedeng passive at the same time yung ating participation. So dito may apply natin yung active faith. No? Kaya active kasi we will actively respond to the work of the Holy Spirit within us. No? Para ba na magiging active, paano ba magiging active yung ating response? Parati ba na active yung ating response? No, hindi siya. May mga pagkakataon, ayaw nga natin mag-respond eh. No?
So yun po yung realidad. Ayaw nating mag-respond sa lahat ng calling o ng pinagagawa sa atin ng Diyos pertaining to sanctification. No? So meron ka ng kaligtasan, ano naman ang parte nitong sanctification? Pinababanal ka na. No? You are being made holy. You are declared holy, and at the same time, being made holy. No? You are changed man in the presence of God, and you are being changed in the image of Christ. No? Yun po yung sanctification. No? So dahil ang realidad po, kahit na tayo ay declared righteous, dahil sa imputed righteousness ni Christ sa atin, nananatili pa rin po tayong may kahinaan at prone sa impluensya ng kasalanan. Sabi nga po ni Martin Luther, ang sabi ni Martin Luther, ano yung sabi ni Martin Luther? Simul, kasi nga, pakiano nga? Simul justus et peccator. Et peccator. Naglating na naman si pastor. Ang ibig sabihin niya, ayan o. At the same time, righteous and a sinner. Sabay. No? Hindi yan magic ni Harry Potter. Hindi yan, Simul justus et peccator. Meaning, at the same time, righteous and a sinner. Ang gulo. Yun po yung realidad. Magulo talaga yung condition natin. Pero by the grace of God, inayos niya at patuloy na inaayos. And that is sanctification. Condition natin, magulo pa rin. Pero inayos na ng Diyos sa kanyang harapan at patuloy na inaayos. No? So, yes, we still may be considered a sinner, pero ito ang kagandahan. Because of the grace of God, righteous na tayo sa mata ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at sa patuloy na pagkilos ng Holy Spirit sa buhay natin, makasusunod na tayo sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. No? So, makasusunod tayo dahil kumikilos ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, kaya imposible na hindi magkaroon ng pagbabago ang buhay ng isang mananampalataya. Kasi we are already declared a changed person by the grace of God. And He is continually changing us by the works of the Holy Spirit that is indwelling within us. No? So maaaring mabagal at matagal yung pagbabago, pero meron at merong pagbabago. Or mas tamang term, pagpapabanal or yung holy living. Kasi mga kapatid, yung sanctification is the necessary consequence of God's grace. No? It is the necessary consequence of God's grace. Sabi nga ni Riedel Berger, na siyang aming source dito sa sa Belgic Confession, sabi niya, because we are justified by grace alone, through faith alone, on account of Christ alone, there must be change for good in us. At yung change towards God, at yung change is towards God. Because God alone is the only good. No? So para masabi mong good, ang kailangan na change is patungo sa Diyos. No? So then, it is impossible for this holy faith to be unfruitful, sabi ng confession. It is impossible for this holy faith to be unfruitful in a human being, seeing that we do not speak of an empty faith, but of the work of what Scripture calls faith working through love, which leads a man to do of himself he works that God has commanded in His Word. And because there is a necessary change in us towards becoming good, we can also do good works which God has prepared for us beforehand. Sabi nga po ni R.C. Sproul, kapag ka ang isang individual na tao nagko-confess o nagpo-profess na meron siyang pananampalataya, pero hindi nagpapakita, hindi nagpapakita ng bunga or whatsoever,
that only indicates, sabi niya, that it is a profession of faith, but not a real conversion. No? So, ibig sabihin, may profession lang ng faith. Tandaan, sabi nga din po niya, yung tayo po ay justified not by profession of faith, but by the possession of faith. Yung true faith. No? Yun ang sinasabi ni R.C. Sproul. So, the very presence daw of the indwelling presence and power of the Holy Spirit makes a person changed and is continually changing. Sanctification is the fruit of justification. It produces good works, but these good works can no longer merit for our salvation. Instead, it draws us more and more to becoming the workmanship of God, created in the image of God, o of Christ, no? Mga kapatid, ito po yung sitwasyon. Dahil nasabi natin na imposible na hindi magkaroon ng pagbabago sa buhay ng isang individual, ito lamang po yung iingatan natin, no? Yung maging judgmental tayo sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yung mga nakakasama natin sa ating pong pamumuhay Kristiyano. Yung alam natin na Kristiyano pero hindi natin nakikita na, uy, bakit ganun? Kristiyano ba yan talaga? Bakit parang hanggang ngayon wala pa rin pagbabago sa buhay niya? Baka naman walang pagbabago sa standard mo. No? Yun ang tatandaan po natin. Ano? Ingatan natin yung maging legalistic na hindi naman hinihingi ng salita ng Diyos, dinadagdag natin sa buhay ng isang individual. No? Halimbawa, masama bang magalit? Kristiyano yan, bakit nagagalit pa? Masama po bang magalit? Sino nagsabing masama? Pagagalitan ko. Kidding aside, no? Sabi ng Bible, hindi masamang magalit. Sabi nga ng Bible, in your anger, do not sin. So, what does it mean? Tao ka eh, magagalit ka talaga. Lalo na sa panahon natin ngayon, divided ang ating bansa by politics. No? Ang tindi ng division ng politics natin. May mga kanya-kanyang kampo, nag-aaway-away, nag-unfriendan pa, nagbablock pa. Same church pa. Oh, the same church pa. Yun ang mahirap doon, ano? Kristiyano ka ba? Ba't ka sumusuporta kay ganito? Oh. Ikaw nga eh. Kristiyano ka, hindi nagkaturuan na. No? Ikaw nga, Kristiyano ka, hinusgahan mo ako. Sinabihan mo akong globe ako. Anong globe? 80-80. Hindi. Smart ka nga, ang yabang mo naman. Hindi. Nag-away mga network, ano? So yung kulay na yan, sabi nga nung isang kasama namin sa kapastoran, sabi niya itong politics is just one sphere of life. Isa lang yan sa sphere ng buhay. Hindi yan yung buong buhay ng isang individual. Nakalulungkot lang na mayroong mga individual na hinuhusgahan ang isang individual base sa pinaninindigan niya, base sa politics. No? Again, walang taong perpekto. Kagaya nga nung sinabi ni si Pastor Ruder, maganda yung ano niya dito eh. Maganda yung naging ano niya. Sa dami ng pastor sa Mindanao, sa laki ng Alliance Church sa Mindanao, at majority doon ay sumusuportang DDS, imposibleng wala doon na totoong Kristiyano. Yun yung sabi ni Pastor Ruder. So, paano huhusgahan ng isang individual dahil lamang sa account ng paniniwala niya, hindi pananampalataya, paniniwala niya, ang ginudge mo na, no? So, ang nangyari doon is binigyan mo ng weight o ng diin yung kapatid mo sa pananampalataya nang wala namang, o nang binibigyan naman ng liberty ng salita ng Diyos na mag-isip ng kung paano tayong mabubuhay. We are called to be united, not to be in uniform. No? Tayo ay tinawag to be united in Christ,
not to be in uniform sa belief at kailangan natin paniwalaan lamang ang iisang paniniwala natin, lalo na't makamundo naman. No? So yun lamang po mga kapatid, no? And mind you mga kapatid, paalala lang, kasama yung pagkakaiba-iba natin sa sanctification natin. Kaya i-welcome natin yung pagkakaiba-iba natin. Kahit nakakainis na. Kahit nakakainis na. No? Doon tayo nagkakaroon ng sanctification. Kumikilos ang banal na spirito sa bawat isa sa atin. Naalala ko sa isang group chat, sa isang group page. Sabi nung nag-comment yung isa, sabi ng isa, sa bawat magkakaibigan, hindi mawawala ang isang tao, isang kaibigan mo na medyo iengot-engot. Sabi niya gano'n, ano? So, i-consider ko na lang yung mga kaibigan ko na DDS na iengot-engot. Pero kaibigan ko pa rin sila. Sabi niya gano'n. Sumagot ngayon yung sinasabihan niyang engot-engot. Sabi ng kaibigan, sa bawat magkakaibigan, hindi mawawala yung sobrang yabang. Pero, wala namang laman. Pero kaibigan ko pa rin siya. Nag-away na sila. Kidding aside, no? Actually, in reality, yung sanctification natin, dyan nasusubok yung paano natin tignan yung kapwa natin. Kristiyano man o hindi. Alalahanin natin, all human beings are made in the image of Christ, of God. No? So how will you accept your brothers and your sisters in Christ? Lalo na yung kapatid mo sa pananampalataya, paano mo siyang itatrato? Kung kaibigan mo, pwede mong sampalin. Hindi, kidding aside, no? Pwede mong ihayag yung totoo. I-rebuke mo with love. Kasama yan sa iyong sanctification. No? Ano ba yung sanctification? Pagpapabanal. Walang halong kaplastikan, kung hindi totoo lamang. In the presence and through the guidance of the Holy Spirit. So anong kailangan ng participation talaga ng tao dito? But not for salvation. Kung hindi for yung being made in the image of Christ. For the glory of God. Not for your salvation. No? Anong participation mo rito? Sabi ng Philippians chapter 2, work out your salvation with fear and trembling. So, sabi ni Sproul again, sanctification is work. It is hard work. But by fear and trembling in the Lord. No? For it is God who works. Oh, no? Ano sabi niya? For it is God who works and ano yun? Dali, double check na natin. Mahirap yung Ayan. Ayan pala eh. For it is God who is at work in you. Anong sabi? It is God who is at work in you. So you work out your salvation, hindi work for, kundi work out your salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in you, both to desire and to work for His good pleasure. Sa pleasure ng Diyos at hindi po sa atin. Ang role po natin is to earnestly respond to the work of the Holy Spirit in us. And when our sanctification is complete, no, ano na, no? Yung Ordo Salutis, balikan natin. Ano nga yun? Predestination or election. Effectual calling. Ano pa? Regeneration. Conversion, regeneration. Justification. So after regeneration, justification, adoption, tama. Adoption, tapos sanctification. Pagkatapos ng sanctification that is complete, glorification. Kasi kumpleto na yung sanctification sa iyo,
not just made holy, but in the process of being holy, you have become totally holy because of the good pleasure of God. Di po ba? So after ng glorification, actually meron pang sinasabi ang Ordo Saluti na perseverance. Yun yung effort natin, mag-persevere tayo. But not for salvation, but for the glory of God, for the pleasure of God. No? Again, sa salvation itself, wala tayong participation kung hindi i-exercise ang extended hand of faith, receive every blessing in Christ, but in sanctification, we must work out our salvation, for it is God who is at work in us. Yun yung reason bakit tayo mag-work out. Kasi kasama natin ang Diyos. Sinasamahan niya tayo, binabago niya tayo, nililinis niya tayong patuloy, at ginagawa niya tayong holy, completely, and eternally. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong pagpapaliwanag sa bawat isa sa amin. Lord, we know na bagamat narinig namin ang katotohanan ito ngayon, ay malaki pa rin ang posibilidad na makalimutan namin to in the future. Pero we believe, Lord God, na hindi kayo titigil hanggat hindi po namin natatanggap ang perfection ng inyo pong kabanalan sa buhay namin bilang inyong hinirang. Lord, maraming salamat. At kung kami man po ay patuloy na namumuhay sa aming pong pagkakasala, patawarin po ninyo kami. Patuloy po ninyo kaming baguhin. Patuloy po ninyo kaming iayon sa inyong kalooban at kaluwalhatian. Father God, we ask of you, O Lord God, help us in our unbelief. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless po and happy Lord's Day.